Hi, good evening everyone. Welcome to my Facebook Live. Kumusta kayong lahat? And I'm great. Okay, so um, nakakatuwa dahil itong araw na to is talagang pinagandaan ko. And nawa ay ma-enjoy nyo to kasi napakaganda ng topic natin. And bago ako magpatuloy, no, i-chat ko lang yung aking naka-live na. Okay, so itong pakikilala ko sa inyo ang aking guest. Okay? Hello! Ami, thank you for watching. Yan. So itong pakikilala ko sa inyo na aking first Facebook Live interview ngayong taon na to. And I also believe na ito yung aming first time na magkakaroon ng Facebook Live din na i-interviewin ko siya. Gusto ko ibigay yung pagpapakilala sa kanya ng bonggang-bongga. Okay? Yeah, miss you too, Ami. Hello, Ma'am Emma. Thank you for watching. Yes. So, itong pakikilala ko sa inyo is my friend, a very, very long time friend na. No, I believe, since 2020. So, 13 years na kami magkaibigan. And then, isa siya sa una kong naging voice coach. Kaya naman ganito kaganda aking boses. Okay? And she is also a transformational coach, an independent social media marketer. Magaling din itong mag-drawing, graphic artist. Yes, of course, magaling itong kumanta. Kung mamaya, pag nakilala mo na siya, okay, at nakatag siya rito, ah, I highly suggest i-stalk mo yung Facebook niya kasi may mga pinupost siya doon na mga kanta niya. Okay? Natanda ko nung una-una niya tinuro sa akin is yung kantang It's a Climb by Miley Cyrus. Yan. Hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome. Sana nandito na siya. Manood ka na, please. Watch ka na. Ayun, nandito na siya. Let's all welcome Miss Judith Perez. Send invite and then kindly i-click mo na yung invitation. Yan! Finally! Yon! Hi everyone! Grabe yung saya namin, di ba? Grabe Hi na! everybody! Experience ko yun. Basta tayo di ba pipigil? Ayan, so bago tayo magkwentuhan, hello po sa lahat na nanonood. Good evening and syempre, thank you, Partin, for inviting me dito sa napaka-exciting na event na to. Yes, indeed. Yes, Okay. ayan. So, Hawak ko yung hawak hinawakan ko siya. ko. Kasi Init ako rito para, para ayan. maganda ang aking view. Di ba ito yung mga vlogger eh, talagang gumagalaw yung, Yan. Alam po naman tayo pag may mga ganitong mga technical challenges, ready tayo sa lahat. yes. Mamaya natin ikwento kung bakit tayo naabot sa ganito. Yes. Okay, so itong topic na pag-uusapan namin ng aking kaibigan na si Miss Judith Perez, no? Talagang pinag-isipan namin 'to mabuti and we prepared for like since Monday. Pero supposedly last week ko pa dapat nakalimutan ko lang na nakita kami. And our topic for tonight, no, is pwedeng may makarelate, no? And nga pala, kung makakarelate ka rito, huwag kang mahiyang i-share, mag-tag or mag-mention ng mga kakilala mo. Okay, shoutout lang natin itong mga nandirito. Si Ameline, hello, watching from Iloilo yan. Si Ma'am Emma Del from Surigao. Okay, si Abjam Palad, hello, JR, hello, and Kenneth, thank you for supporting our Facebook Live. Okay, so ito na yung tanong.
And bibigyan tayo ng mga guide ni Miss Judith, okay? Ito yung title ng ating Facebook Live. When to quit your full-time job for your side hustle and a guide to making the leap. Bago magbigay si Miss Judith ng kanyang guide, step by step, syempre, kilalanin muna natin siya ng konti lang. Okay? So, Miss Judith, sino nga ba si Miss Judith? Syempre, base lang yun sa mga na-research ko na mga ano mo, pagpapakilala ko sa'yo. Syempre, mas maganda na ikaw mismo ang marinig nila kung sino ba si Judith before and now. Okay. Yes. Parang Miss Universe. Yan. So actually, nung nag-usap tayo, di ba may topics, and itong topic na to yung nakarelate ako dahil, ano na rin siya, related to sa background ko rin, sa, ikukwento ko sa inyo ngayon, no? So, bakit ito yung topic nag-ano sa akin, talagang, ito yun eh, gano'n. Kasi, kumbaga, 18 years old pa lang ako, ay nag-work na ako eh. So, I'm a working student nung college. So, na-experience ko yung pagbabalanse ng pag-aaral at pagiging service crew. Yan. So, in fairness, natapos ko naman yung kontrata ko doon. Tapos, after graduate ako, so nag-work din ako corporate. Yan. Tapos, 3 months lang tinagal ko doon. Tapos, as in 3 months lang. Tapos, nung after nun, yun na, naging coach naman ako for stage performance. And super dun ako talagang nag-career sa pagtatrabaho. Imagine, for 3 years, wala akong rest day. Straight yun. So, itong topic na to, sobrang malapit sa puso ko kasi ito yung mga desisyon. May mga desisyon na akong ginawa. May mga na-realize ako na mga dapat palang ginawa ko before din, bago ako nag-decide. Yan. So, kaya itong topic na to ay, I believe may mga, uso to ngayon eh, actually. Marami yung, lalo na nag-pandemic, di ba, nabago yung ano natin. So, maraming nag-iisip ng mga bagay-bagay. Parang nasanay na ako sa ganito. Parang, magre-resign na ba ako? Ang daming mga nakikita ko at mga kakilala na ganyan. So, this topic is so close to my heart. I hope meron ako ma-share sa inyo na value. Yan. So, ngayon, syempre, meron akong, I'm a freelancer. Tapos, meron din akong, yun, kaka-start, may business akong, yun, start din. Yun. So, maganda pagkwentuhan natin today. Yes. Okay. So, medyo nabitin pa ako dun sa mga kinuwento. Okay? Since ikaw ay merong negosyo ngayon, ano ba yung nag-trigger sa'yo or ano yung nagpa-open sa'yo? Bakit ka nag-start ng iyong side hustle business? So, ito muna yung ito yung kukwento ko is yung before. Yung mga decision making ko before. Yung nasipan mo sa... Yes. Before, dahil sa experience ko na yon, kaya yung mga i-share ko sa inyo, nag-come up ako sa mga realization at mga tips na isasabihin sa inyo. Kasi based dun sa experience na mapigagawa ko before, para hindi nyo na rin siya ulit. Para hindi nyo na siya gawin. Ayan. So, yun nga. So, kasi nung nag-work ko sa coaching, since nasa entertainment industry kami, straight talaga siya. 3 years ako nag-work doon. At syempre, passionate talaga ako sa music and arts. And syempre, yung pagtuturo. Iba yung experience pag may nakikita ka na nag-grow na estudyante mo, ganyan. Tapos, dito rin ako natuto ng skills sa sales. Talagang yung sa sales talaga. Kahit business course ako kasi hindi naman sa amin na mismo hands-on ko para gagawin. Dito, sa work ko na yun, kaya talagang kinareer ko siya. Tapos pati kahit hindi ko tinatrabaho ko siya. Like, diba? Training and business assistant ako and coach. So, director din ako. Tapos, choreographer din ako. Naging choreographer ako. Tapos, na-discover pa na marunong ako mag-graphic arts. May mga graphics, ganyan, Adobe. Kinuha rin akong, graphic artist. Pero, wala yung additional na sweldo. Ay, may pa isa.
since malapit ako sa head office, naging messenger din ako. Kasi ako yung utusan ba, gano'n. So, ang dami kong trabaho, di ba? Pero yung ano ko nun is, kung ano lang yung salary ko that time. And then, ang pinaka-turning point ko talaga nun is yung nagkasakit na ako ng bongga. Bonggang-bongga. Kasi imagine mo 3 years straight, di ba? Tapos yung doon, yung din, dumating sa point na matatapik ko ito mamaya, yung tao dito, yung parang yung path na gusto ko and yung values na meron ako, hindi din siya nag-jive din sa pinagtrabahuan ko. Tapos, gusto ko ng growth din sa sarili ko and then doon ako decide na gusto ko magpahinga. Magpahinga naman ako. Kasi kawawan naman yung sarili ko. Kasi kahit sumusuka na ako, pumapasok pa ako kasi ako yung stage director. Di man ako pwede umabsent, di ba? Kasi stage director ako. So, doon ako and, doon ko rin nasabi na gusto ko na mag-start na mag-business. Kasi yun naman talaga yung dream ko, mag-business. Yun. So, habang napahinga ako, yun, nag-aral ako. Nag-business din kami, traditional. Yung mga naipon ko, yan. Bye-bye, ganun. Traditional business, yan. So, maibibigay ko yung tips mamaya. Mga trial and error din sa pag-business. And kahit yung yung non-traditional business, ang dami ring trial and errors dun sa non-traditional business. So, maraming experiences na may share ko rin yun mamaya. Gusto ko kasi nang may time Excited na ako, yung hawak mo. Kasi ng time na yun, di ba, siguro dahil sobrang kinain ng work ko yung oras ko sa 3 years na walang rest day, naghanap ako ng parang, may skills naman ako, pwede kong gawin na, tawag dito, na may time na ako mag-rest. Ganon. Yun yung hinahanap ko nun, kaya nag-decide na rin ako na, yun, mag-iba ng path. Shoutout pala sa mga classmate ko nung elementary, nanonood dito. Hello, guys. Oo nga, no? Bago natin ibigay, ano ba yung guide na yan? Na-excited ako dyan sa guide mo na yan. Hello to Mami Glo. Hello. Sino si Shera Damara? Ed? Hello, thank you for watching. Yes. So, siguro na ito ating live kung saan na napadpad. Marami na ako nakikita ang mga nagsishare. So, thank you for sharing this Facebook Live. And, papasok na tayo doon sa number 1. Yes. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Yeah. Share? Okay. Yes. Kasi itong tanong ko, sorry, itong tanong ko, itatanong ko lang after kasi para mas, para siyang, basta pang siya pang huli. Okay, go. Alright. Ano ba yung maibibigay mo sa ating mga viewers? So, habang yun, yung nagsabi ka ng topic natin. So, nag-isip tayo kung paano ba tayo makaka-help sa mga nasa stage ngayon na hindi nila alam kung ano bang gagawin nila sa career nila eh. Yung iba may career na, gusto mag-ibang career. May iba naman yung nag-stop, tapos hindi na alam gagawin nila. And then meron din yung talagang ever since parang wala talaga silang career, ano bang gagawin ko, parang ganun. So, ito yung na experience natin, ito yung ma-share natin ngayon. So, isa sa masasuggest ko or tip na mabibigay ko is number 1, yan, sulat na siya. School talaga. Number 1, napaka-important. Yes. Number 1 kasi is, identify your values and passion. Naalala mo yung kwento ko sa'yo na yung naging service crew ako nung nag-aaral ako. Natapos ko yung kahit mahirap mag-aral at mag-work, natapos ko yung pagiging service crew ko kasi gusto ko yung mga tao yung katrabaho ko. Tapos, naging passionate ako dun sa experience ko dun eh. Actually, ayoko pa nga na-end contract. Gusto ko ma-renew ako nun kasi di na ako ni-renew. Ganun talaga buhay ng may kontrata lang, di ba? So, yun. Tapos, bakit din naman ako nagtagal ng 3 years na walang rest day? Dahil passion ko yung music and pagtuturo, no? Pagka maglilipat kayo ng career or may gusto kayong pasuking career, i-check nyo tayo importante na ano ba siya? Passion nyo ba yun? Yung tipong, ano bang
yung goal nyo dun? Kikita lang ba kayo para may sabihin may trabaho kayo? Or i-experience nyo lang ba siya? Ganyan. Kasi kung i-experience nyo lang siya, parang katulad ng work ko nung pag-graduate ko, 3 months lang talaga. 3 months lang tinagal ko doon at hindi ko pa sinabi na end of contract na ako bukas. Kasi, hindi ko passion yung pagpa-filing. As in, na-board talaga ako na nagpa-file ako, nagpo-photocopy, ganyan. So, yun. Kaya nag-decide ako na mag-change career. So, bago kayo mag-decide na na bugso ng damdamin, i-check nyo talaga kung ito ba ginagawa nyo ngayon ay pasok sa values nyo and nasa passion nyo ba siya. Pagka, dyan pa naman siya, meron pa naman na sepa kayo na okay siya. Pero pag talagang, kung bakit hindi na kayo masaya, yun, i-ano nyo na siya. I-ready nyo na yung self nyo na mag-change career. Kasi yun pag hindi ka na masaya, parang pinapahirapan mo yung sarili mo na papasok ka sa work. Parang, kailangan ko lang tong gawin. Mangyayari na hindi na yung magiging quality yung ginagawa sa trabaho. Alam ko yan, kasi yung pa-resign na ako, ganun eh. Ganun siya, pagka na. May mga factors na kasi. Yun yung number 1, okay? Okay na ba yun? Yes. Okay. Yes. Identify your values. Ito na. Passion. And Napakahalaga passion. talaga nito. Na Mm-mm. mahirap gawin isang bagay na parang sinusunod mo lang pero ayaw mo talaga siyang gawin. Tama ba yun? Yes. Yes. Kasi diba yung iba parang, kaya nila career to kasi yun yung course na kinuha nila dahil sinabi sa kanila yun. Oh, yeah. Ay, may makaka-relate dito. Ayan, may ganun di ba? May mga ganun. So, pero siguro naman kasi, kaya rin naman sila nakatagal kahit hindi na passion. Kasi yung values nila, like, syempre, gusto nila yung parents nila sumaya, or basta kasi Yes. line ng pamilya nila, kaya tumatagal din sila doon. So, yun. Either of the two, pero mas maganda kung dalawa, meron ka para mag-stay ka dyan. Pero pagka wala na yung isa, tapos pawala na rin yung isa, ayan na yung mga symptoms na, yung parang kahit dinamotivate mo yung sarili mo, wala talaga. Yan, nagka-10 great things ka na everyday, pero hindi ka na masaya doon, yun na yung sign. Okay? That's number 1. And Number then, 1 pala yan, pero grabe na yung marami rin ako mga nare-realize. No? Wala lang, picture yeah. lang. Anyway, Thank you. okay, bago tayo mag-proceed sa pangalawa, maybe I'd like to shout out my friend all the way from Wow, North stars. Carolina, Joe Hello. Clark. Thank you for sending what? 200 stars? Stars! Oh, 200 stars! thank you for that. Wow, thank you very much. Thank you very much. Thank you. He is my friend from North Carolina. Bro, you're going to adjust, okay? Because I'm we're speaking. going I'm to speaking talk. Tagalog. Yeah, we're going to speak more in Filipino language. So, yeah. But there's Yeah. also a title where at least you have an idea what we're talking about tonight. Okay, and hello to Richard Colina. Hi! And to Nel Silian, I believe kapatid to ni John. Hello! And Oh, okay. si Bart, thank you for watching, Bart. Hello, Missing. And yun, thank you. Great, wonderful. Ay, siguro itatanong ko na to Yes. sa'yo. Thank you, everybody. Kasi nabanggit mo na yung identify your values and passion. So I believe ito rin ay related yung aking question. So, ito yung tanong ko. Tanong agad, syempre, Yeah. ano yung Charing. feeling Okay, nung go. time, ano yung difference nung time na nag-working ka before, okay, syempre yung feeling of tiredness, yung wala ka ng gano'n, wala hindi ka na motivated, compare sa ngayon na nag-work ka, ano yung difference ng dalawa nun? Yung feeling na yun? Okay, ayan. Ako kasi person, mahilig ako mag-aral. Mahilig ako gusto ko yung mag-grow ako, yung skills ko para madagdagan, ganyan. So, dahil ngayon nahawa ko yung time ko, sobra akong masaya kasi ang dami kong natututunan na
Kung siguro kung nandun pa rin ako sa actually more than 8 hours na work, siguro ang iniisip ko lang lagi yung work ko. Pero ngayon kasi, dahil sa mga opportunities, ano siya, mas marami akong time na matutunan yung mga bagay-bagay. Lalo na ngayon kasi yung technology ngayon, ang bilis, diba? As a business related, businessman, business person, business person, and ano din, marketing ano kasi ako, marketing major. So, alam ko Okay. na nag-aaral pa lang ako na sinasabi sa amin na ang marketing na connected to business, ano yan, may mga phases yan. So, may obsolete phase. So, pagka nasa obsolete na yung ginagawa, dapat mag-a-adjust ka na kasi para may bagong ano na naman, bagong cycle or path ka pupuntahan. So, importante na nag-aaral. So, noon na talagang puro yun na lang iniisip ko sa trabaho kasi sa time. Ayun, parang na-stuck ako. Kaya nga rin nag-isip ako na, ito ba gagawin ko for the next 10 years? Yung nag-work ako nun na 3 years dire-diretso. Ito na ba yung gagawin ko? Tapos tinignan ko rin yung mga ahid sa akin kung ito ba yung mga gusto kong mangyari sa akin. Tapos may time pa na, actually magiging supervisor na ako dapat eh. Pero, inayawan ko kasi alam ko dagdag trabaho na naman. Eh, di ba dami ko na trabaho? Dami ko nang gagawa nun eh. Tapos yung salary namin, if you can remember, 2008, yung first, yung parang na-experience ng mundo ngayon na may recession, yung economic problem, wow, nag-economics. Yung 2008, yun yung time na yun. Oo. Kaya may yan tayo sa economics. So, ayun yung mawala ng, hindi ka nababayaran yung overtime mo, mga ganyan na times. So, nag-isip ako na parang hindi na yung trabaho ko, hindi na siya welcome. Yung binibigay ko, hindi na sapat yun na ibabalik sa akin. So, yun. Ngayon masaya ako kasi marami akong natututunan tapos marami akong na-experiment na mga communities. Yun. Growth. Well, excited kita sa community kasi hindi mo napigilan yung gano'n. Anyway. Oo, dami. Okay. Nakaka-relate din ako dyan. Actually, marami pa akong tanong pero syempre gusto ko rin ma-proceed natin. Ano ba yung pangalawa? Kasi malamang nag-aabang na rin sila, no? So, ano yung pangalawang guide? So, number 2 is assess your skills and strength. Yan. So, napaka-importante na naalala ko, may mentor tayo na nagsasabi na kapag pumasok ka sa job, sa work, ano yan, by experience, i-experience mo siya. Tapos yung skills and learnings mo. Kaya ka nandun is para, kunyari, inaral mo, ma-apply mo ba siya? Tama ba yung inaral mo? Or, ay, may iba pa pala. So, yung learning stage. Pero wag kang tatagal doon. Yun sinabi sa atin, di ba? Kung nakuha ka na ng skills, tapos malalaman mo rin naman kung yung strength mo eh. Ito ay sa point of view ng nag-work. Kasi may mga iba, hindi sila naka-experience talaga ng pagiging employee. So, syempre, iba yung mindset nila. Iba rin yung si-share ko. Itong si-share ko pala is based on my experience. Kasi ako, dumaan lang ako sa pagiging employee. And thankful ako na naging employee ako eh. Meron nga uso ngayon sa TikTok yung sinishare niya na kapag naging Jollibee crew ka, pag nakalagay sa resume mo yan, as in, tanggap ka kagad, mga ganon. Kasi yung skills na binigay nung Jollibee. At yun yung purpose ko rin nung nag-18 ako na gusto ko mag-work sa Jollibee kasi gusto ko malagay sa resume ko. Dahil sa skills, yun. Dahil pagka alam mo na kasi yung skills mo, tapos yung strength mo, sinasabi rin naman niya ng, kunyari, nag-work ka ng HR. Actually, kahit hindi siguro HR. Kahit mga kaibigan mo na lang. Sasabihin namin sa'yo na, alam mo, ang sarap mong kausap. Pwede sabihin, ang sarap mong kausap, ang galing mo magbenta. Alam mo, ikaw na naman, nabudol mo na naman ako sa ganito. Di ba may mga ganyan? So, ibig sabihin, may skills ka na. Marunong ka mag-refer, marunong ka mag-convince, ganyan. I-note mo yung mga skills mo na yun. Kasi yung mga, pag naiintindihan mo yung mga skills mo na yan, yan yung iyong baon para if ever na magpapasok sa isang, career, ka na, equip ka. Kasi iba, uso nito ngayon din, nababasa ko sa mga comments yung parang, ang daming reklamo sa work. Kasi, sa totoo lang, madaming
naman kasi opportunity talaga. Ang problema kasi yung skills hindi match. Tama. Yun talaga. Sabihin nila ang hirap, tapos walang tawag dito, parang walang opportunity, ganyan. Pero sa totoo lang, ang dami. Yun lang, pag nag-apply sila, hindi sila natatanggap. Kasi yung skills nila, hindi para dun. So, ang remedyo dyan, ano ba yung skills na kailangan dun? Yun yung aralin natin. Kung wala tayo nun, yun yung aralin natin. Parang ako, hindi man ako techie. Alam ni Christine yan. Hindi ako sa computer or basta parang kailangan ko na, uy, tulungan mo ko dito, ganyan. Pero noon, sinabihan niya ako, si Steve sinabihan na, ba't matuto ka niyan, ganyan. So, edi ako, inaral ko siya. Tapos, yun, natututo tayo. Tapos may time pa na nakapag-share din tayo about sa technical bag. Di ba, imagine mo yun, hindi man ako techie, pero nakapag-share tayo, nag-train tayo sa iba about technical na mga bagay. Yun. Tapos, paano yung mga yun? Basahin niyo yung mga requirements kung ano or opportunities na may hinahanap na ganun. Yun. Yun yung masasabi ko. Kaya dapat talaga ina-assess natin. Or pag may kulang tayo ng skills, aralin natin. Ako sample. Mga Facebook, Facebook ads, ganyan. Di mo naalala mo yung team. As in, hilong-hilo talaga ako. Ini-explain mo yun sa akin eh. As in, hindi ko pa naiintindihan. Kahit sobrang ini-explain sa ni team. Pero nung time na 2019, bumalik ako sa nag-apply ako sa work. Nag-apply ako ng independent marketer sa isang Korean school. And ang maganda doon, nag-Facebook ad sila. Eh since nag-work ako doon, dapat 'di ba alam ko siya. Uh-huh. So, tinuro sa akin, tapos ito ganyan. Tapos ay, ito pala 'yun. Yung parang ewan ko lang sa mindset siguro no. Parang kasi nasa work ako siguro kaya parang mas naintindihan ko siya kasi kailangan ko siyang gawin. Dahil kailangan namin yun sa work. So, mas naintindihan ko siya. At thankful din ako doon sa experience ko na nag-bike ako sa work na yun. Kasi mga sales people na naman yung kasama ko nun. Alam ko naman na may skills na ako sa sales. Kaya nung nag-apply ako doon, alam ko na, yes. Tapos naging part ako sa top producer doon sa school na yun. Kahit bago ako. Yun yung sinasabi ko, bakit kailangan yung skills. Dapat alam yung skills mo. Nag-apply ako for independent marketer kasi yun yung skills ko. Yun. Ang in-note ninyo. Kung hindi nyo alam, tanongin nyo, ano bang masasabi mo sa akin, Nay? Ano masasabi mo na? Or friend, sa palagay mo, ano ba yung mga strengths ko, skills ko na meron ako? Kasi minsan tayo, hindi natin napapansin, pero iba napapansin. Pwede naman niya itanong sa mga friends. Yes. Yan. Okay, that's number 2. Ang galing Dahil dyan, meron akong tanong. Mm-hmm. So, ayun din ba yung reason kung bakit napunta ka sa sales is dahil dun nga na nakita ka nila na meron kang sabihin natin na nakikita lang yung potential skills mo sa sales kaya ka napunta? Actually, nung nag-apply ako noong 2019, ito yung cute na story. Di ba, syempre, tayo, low-key. Low-key lang, ganyan. As in, yung nag-i-interview sa akin, parang, sinasabi talaga, ito, sales to, ganito, sure ka ba, ganito. Commission-based yun. Parang commission-based yan. Tapos, actually, minindset ako nung manager namin doon na, actually, pag commission-based, mas malaki yung potential income mo kaysa sa salary. Syempre, may idea na tayo dyan. Kaya ako na, okay lang. Sa akin naman kasi, para iti-test ko lang sarili ko na, kaya ko rin ba to? Yung mga natutunan ko ba sa industry na pinanggalingan ko, is ma-apply ko dito. Which is, na-apply ko talaga siya doon. Parang lang yan pagka-close deal natin. Di ba tayo, yung package natin, talagang full payment Sa performance ko, dahil alam ko siya, skill ko siya, alam ko kaya ko i-close deal yung mga courses na yon na hindi siya installment. Kasi alam ko siya na skill ko yun. Kaya pag nagko-close deal ako dun sa laging full payment, yun. Nagulat sila, actually. Hindi sila, Okay. So, ibig sabihin ito sa dati low-key lang tayo. Ang mga nako-close deal mo, puro full payment, walang installment.
Wala. Oh, Wala. nice. Wow. Of course. Nga pala, nakalimutan ko. Ito nga palang kaibigan ko si Miss Judith Perez is also a seven-figure earner. Yun ang nakalimutan ko kanina. Yun. Kaya naman ganito Mm. siya kagaling sa sales. Okay, let's proceed to number 3. Third guide. Third guide, tip number 3 is, do your research to the career or the path you want to go, or kung saan mo gustong mag-apply. Kasi actually, sa panahon ngayon, ang daming ng online courses, parang ang dami mo nang pwedeng aralin. Mhm. Libre pa nga eh. Diba? Mga mentors, yan. So, kunyari ako hindi ako magaling sa sales. Pero alam ko na sa sales, dun talaga yung malaki ang Yes. ang If you want good So, money. yes, sa sales. Actually, naalala ko yung manager ko actually yung marketing tsaka sales, parang pareho sila pero magkaiba sila. Yes. Pero yung sabi ng manager ko, marketing manager siya sa store na pinagtapuan ko, na anong course mo, sabi sa akin. Tapos sabi ko, business administration. Wala ka pang major, no? Pag may major ka, mag-marketing ka. Sinabi talaga niya sa akin. Kaya malaking factor din si sir sa akin. Diba? Sabi niya, bakit sir? Sabi niya, andun yung, sabi talaga ng sir ko. Tapos yung nag-major na kami, yun nga, based sa mga napag-aaralan namin sa mga course, yun. Tapos, yung sales kasi, iba naman kasi yung marketing idea yun eh. Yung sales kasi yun yung pagko-close deal, ganyan. Inaral din natin siya. Actually, si Christine, kami yung mahilig mag-aral talaga na kahit paid yan. Tama. Pupunta namin, i-workshop namin yan 2 days yan para lang namin maintindihan siya at ma-experience. Mhm. Yun. And nagagamit natin yung mga yun, yung mga in-invest natin na yun. So, bakit kami nag-aaral? Kasi, para makita namin na, kaya ko to, hindi. Kasi minsan, hindi mo inaral yung, kunyari, sample. Ito realization ko to, part na. May mga iba, gusto talaga mag-business. Kasi alam nila, Okay. nandun eh. Ang gagawin nila, kung may nagsabi sa kanila, jump na sila agad. Oh. Meron kasi akong community na nandun ako. Nagtatanong sila agad may get akong pera. Alin ang maganda? Ito, laundry ba? Ganito, ganyan. Kasi maraming tao. Parang yung idea na marami kasing tao, mag-business na sila na ganyan. As in, nagko-comment talaga ako na nag-business ka na ba before? Kasi kung hindi ka pa nag-business before, mag-aral ka muna. Kasi Tama. ang laundry, minimum niyan, 1 million. So, kung mga 1 million, tapos wala kang experience, pag nasunog yung 1 million, di ba? Yun eh. Kaya dapat, inaaral siya. So, buti na lang ngayon, may mga businesses na entry level, yung hindi nataas yung risk na mag-invest ka doon. Ay, mag-start ka sa business na yun. Mag-aaral ka kasi ng skills as a business person. Mas maganda ngayon na marami siyang opportunity. Maraming opportunity na ganun. Kaysa yung traditional business ka na 1 million, tapos ang alam mo lang, kasi maraming tao, marami ang magiging customer. Hindi mo alam na may taxation yan, mayroong pasweldo, ano pa ba? Paano pagka nawalan ka ng tao, yung management, Correct. lahat yun dapat aaralin ng Kaya mas maganda din. Tama. Diba? Kaya rin dun papasok yung passion mo ba yun? Kunyari yung business mo, passion mo ba yung business mo na yun? Kasi dapat alam mo rin, kahit mawalan ka ng tao, alam mo paano patakbuhin siya. So yun, yun yung tipo na kailangan nyo teka siyang inaaral. Ano ba, sino ba yung mga magagaling doon sa industry na yun? Pakinggan nyo sila, tapos, maganda nga kung parang interviewin mo, ganyan. Diba? Kulitin mo. May actually, mga mababait naman yan, yung mga negosyante. Mababait yan. Naghihintay lang yan ng magtatanong sa kanila.
Yun. Aralin Yes. ang papasukin. Kasi mamaya, Yeah. ang laki nga ng ano mo, ang laki ng sahod mo. Tapos, ang tindi mo ng sahod mo, hindi mo alam ano pala yun, mga scam pala. Alam mo yung mga, Oo nga. nauso yan sa ano din eh, sa freelancing. Yung nag-a-apply yung mga freelancer, tapos yung mga nag-hire sa kanila, kung ano na pinapagawa sa kanila. Parang, pag pinasa mo, alam mo ng scam eh. Pero Oo. syempre sila hindi nila alam pa yun. So, dapat taga inaaral mo yung tubod-tubig true ba itong papasweldo sa akin? Isang araw, Yeah. ganito kalaki? Mga ganon. So, Oo. aaralin natin dapat. Kung ano yung papasukin natin. Yes, agree ako doon sa sinabi mo kasi marami ngayon, marami rin akong mga kilala na gusto nila magnegosyo pero hindi ba nila alam na kapag nag-start ka magnegosyo, ikaw dapat yung unang magigising at ikaw rin yung ulit na Mhm. magigising. Di ba? Ikaw yung Yeah. unang Mm-mm. magbubukas ng store mo kung store man yan at ikaw rin yung pinaka-late na aalis ang store mo. So, hindi biro magkaroon ng negosyo. Kaya talagang dapat na, kasi di At ba, nahihikayat na monitoring. sila dun sa tinatawag na time freedom. Kailangan maintindihan nila ano ba yung time freedom. Di ba? Yes. Tsaka ang tawag dito, yung monitoring din mga bagay-bagay. Hindi biro Oo, yung monitoring. Importante. correct. So, gumaganda Yeah. na ating topic. I-recap lang natin, no? So, yung si Miss Judith is sharing her guides on how to or when to quit your job for your side hustle. So, number one is identify your values and passions. Number two, assess your skills and strength. Number three is do your research for the next career target. Okay, then we will proceed to number Yes. four. Number 4. Saan na ba yun? Create a plan. Ito mo, i-share ko. Kasi di ba sabi ko sa'yo nung time na nagwo-work ako, ang plano ko lang magpahinga. Yung after 3 years ko na yun, sabi ko gusto magpahinga muna. Kaya nangyari, 1 taon akong nakapahinga. As in, 1 year akong walang work nun. Kasi wala naman ng plan. Ang pinalano ko lang, magpapahinga ako. Okay. So, yan. Mostly, yung mga nagre-resign or gusto mag-shift ng career, nadadaan lang sila sa emotion. Pagod na, ayaw yung katrabaho, ano pa ba, kaaway yung may-ari, ewan ko, or may tinatawag yung ano yung, nasisilaw sa shiny object. Yeah. Parang mas Shiny maganda yung ball career na yun, syndrome. yes, parang mas maganda yun na, ganun. Pero walang plan. So, yun yung isa sa pinaka malaking lesson sa akin. Yung nag-decide ako na hindi ako nagpa-plan. So, yun na, wag nyo na nang gagayahin yun. Yung tipo rin na, dati kasi nagbi-business ako, raketera ako eh, part-time, ganyan. Tapos nag-decide ako mag full-time. As in yung full-time na 4 hours lang ba yung tulog? 2 hours lang yung tulog. Basta burnout, di ba? Dapat, nag-create ng plan. Kung ano ba talaga yung goal mo. Bakit ka lilipat. Tapos ready ka na ba? Ito kay Coach Russ Huson, narinig ko siya sa TikTok. Tinanong kasi rin siya about sa resign. Ang sabi niya talaga dapat, nakapagtrabaho ka ba ng maganda doon sa pagtrabahuan mo? Dapat meron ka nun na background. Tapos, kailangan din, meron kang backup na funds. Ito ang talagang, kasi kung maalala mo, Partin, sa time natin noon, mga 2010, uso talaga yung, kung magbe-business ka, resign. Oo nga. Kasi Automatic mag-distract pala ka, yun. mga ganon. So, ang nangyari kasi before, for me, yung pumasok ako sa non-traditional business, may racket-racket pa ako. So, meron akong, pang, tawag doon, may term doon eh, pang-ikot. Yung parang, Mobilize. basta, yun. Tapos, ayun nga, syempre, uso sa atin, yung mga, dapat full-time, ganyan. So, nag-decide ako mag full-time, wala na akong backup. So, darating tayo sa time na, na magsisiro ka. Pero thankful na lang, train tayo.
Tama. Nakapag-isip tayo ng mga, kasi nag-aral kasi tayo at nag-improve tayo ng skills. O bumalik, di ba, sa 2 tsaka, ayan. Kaya alam natin kung paano siya lulusutan. Pero para sa, for me, lalo na sa era ngayon na may technology na, ano siya eh, mas, kasi dati sa atin, physical talaga kailangan kasi andun ka eh. Pero ngayon kasi may technology, so pwede mo na siyang i-balance na Tama. i-maximize yung mga technology, mga, yan, may internet na, may Zoom, may Zoom, may ganyan. Hindi ka na kailangan bumiyahe. Pero syempre, mag-meet din kayo mga once a week or twice a week. Basta may plan. Ipaplano mo na siya na kung ano yung month mo, ano yung goal mo. Pero yung talaga sinasabi ko talaga, kasi marami nang tatanong din sa akin yan, si Man, OFW, ang lagi ko sinasabi, pag ikaw ba umuwi dito, sapat ba yung ipon mo para sa 6 months man lang? Tama. Tapos pag uwi ka dito, ano ang gagawin mo? Oo. Yun. Kasi mauubos yung inipon mo ng 6 months. Dapat, may alam ka na anong gagawin mo pagpunta mo dito. Either mag-business ka, mag-work ka ba ulit, or both. Kasi, yun, syempre ako, in-offer ko talaga yung mga opportunities ngayon na pwedeng isabay. Tama. Yung hindi lahat ng oras makakainin. Tsaka, low risk. Yun. Kailangan tayo ng plano. Kasi sugod na kami. Sugod. Tapos na kasi yung time na yun. Andas Bonifacio. Sugod Oo. mga kapatid. Tapos na kasi yung era na yan eh. Oo. Kasi lalo na nag-pandemic, ang daming nagkaroon ng mental breakdown. Importante yung health tsaka mental health. Physical health and mental health na ngayon. Yes. So kasi kung mga ganong mindset, pressure sobra. Okay yung pressure, pero yung sobra, tapos di ka na natutulog, nakakasakit ka. Tapos naisip ko nga, teka lang, parang ginagawa ko to. Ito rin yung panggalingan kong trabaho dati. Diba? Parang inuulit ko lang. So, doon ako nag-decide na iba yung gagawin ko. Yun. Kailangan ng plan. Tama, kailangan ng plan. And, since kailangan ng plan, ano yung pwede natin gawin? Ano ba yung last na guide para dito? Ayan, so, syempre, nakapag-create ka na ng plan. Tapos maganda rin siguro kung meron kang coach or meron kang yung mga successful na people na kakilala, tapos magpa-guide ka rin, ito yung plan mo, tapos pa-check mo siya kung okay ba yung plano mo, tapos i-adjust naman yan eh. Pag okay na yung plan, andiyan na siya, take action na. So, iba pa rin kasi yung gagawin, parang example, itong live, kunyari yung live, di ba? Mahirap mag-live. Mahirap mag-talk. Di ba? Pero pagka, di ba, hindi mo siya, next time. Hindi, iba, next time. Hindi, probably next time, ganyan. Hindi mo siya kina na action, hindi mo masisimulan. Tama. Di ba? So, importante pa yung take action. Kasi yung 4 na yan, kahit nasa yun, tapos wala ka namang gagawin. Or, syempre, sa work mo, alam mo na siya. Tapos natatakot ka na, teka lang, baka pag, umalis ako dito. Ay, nako, baka iba sabihin ng mga tao. Wala din. Wala din. Kailangan mo siyang talaga, tapangan at gawin. Tama. Just do it. Naalala ko yung take action na yan. Di ba nga, bago tayo mag-live, marami nangyari. Nag-try tayo ng Zoom na hindi wala kang audio, hindi mo ako marinig. Nag-try tayo ng StreamYard, ayaw din. So ito, Facebook Live. Kasi gusto ni Facebook, ito yung gamitin natin na platform, di ba? Si Tito talaga no? Char. And dahil dyan, alam mo ba kanina 200 stars. Ngayon, nasa 700 stars na siya. My gosh. Yeah, thank you very much. Thank you, my friend. And thank you rin kay Jasmine Nicole Lozano for watching. Yan. Marami akong natutunan ngayong gabing ito. And it's also a reminder for me kasi syempre, meron din tayong ginagawang daytime job. And at the same time,
ganun pala, no? Yung feeling na kapag nag-empleyado ka, nakatikim ka magnegosyo, and then, syempre, hindi naman sa negosyo palaging Pasko, di ba? Or sinatawag na palaging up, may mga down din. So, syempre, pag may mga down, hindi na, may mga dapat ka pa rin paraan. Okay? So, katulad ng sa part ko is empleyado, nagnegosyo, nag-empleyado, pero dinagdagan ko na siya. Tulad ng sinabi mo, Yes. di ba? Miss Judith, no? Yung passion, no? Tapos, na siguro kahit hindi ka bayaran, no? Pero dumarating din talaga sa time na tayo ng mga nakapag-aral or nag-aral ng maraming beses na nagbayad, may walang bayad, we deserve to get paid. Kung ano Yes. yung worth natin. Hindi Yes. na tayo hindi ako nagsasabi na, kailangan babayaran kayo? Of course. Kasi, gumastos kami ng pera, Time. ng oras, of course, di ba? Experience. Hindi lang namin Yes. ito inaral tinake action namin ito. Kaya, if you were going to hire Miss Judith, yung aking kaibigan, maganda ang rate niyan. Kasi, maganda ang results niya in the past, lalo na sa negosyo. No? And ganoon din sa akin. Kapag you're going to hire us, meron kaming certain, tawag ito, fee, kung tawagin, professional fee. No? Pagdating si Miss Judith is kilala bilang magaling sa voice coaching. Marami siyang pwedeng i-offer. Tapos, tawag ito, social media marketing, alam na alam niya rin yan. Kung ikaw ay nanonood and startup business ka, you please hire or I recommend Miss Judith, my friend, na maging social media marketer or manager na siya. Okay. Ang goal Thank you very natin is mag 30 minutes. Yeah. Pero ngayon, Yes. umabot tayo ng 47 minutes, which is still nanto pa rin sa goal kasi sabi ko parang 30 to 45 minutes. Okay? Oh. And dahil dyan, hindi ko na kukunin pa ng marami ang iyong oras and I really do appreciate yung time na binigay mo and yung mga kahit na maraming challenges kanina. Kailangan natin mag-take action tulad ng sinabi mo yung number 5 kasi kung ipagbubukas, kung mawawala na yung yung value. Yes. Kasi marami nang nakakita Yes. itong live na to. Nung poster. Diba? Yes. So, and I also believe na hindi ito yung last. May mga susunod to. Okay? And I'm also expecting and asking a favor in advance na maging guest ka ulit dito sa aking Facebook Live. Okay ba yun? Sure. Yes. Sure. Basta inform mo. Alam mo naman, Sarah. I always inform ahead of time. Yes. Ahead Okay. And I want to say thank you din na makapag-share dito sa iyong community and ito nga sinasabi ko na marami ang platform na pwede kayo matuto. Isa na to Page and Teen. Ito free ito. Syempre iba din yung kapag in-depth na iba na yun. Yes. Pero hanggat meron mga free contents like this, free trainings, attend. Kasi dati walang ganito. Tama. Nagbabayad taga Grabe yun. Diba? Oo, babayad pa. Diba? Wala ka pa rin. Yeah. So, i-take advantage natin yung technology and then, ayun. For me, talaga, goal nyo talaga mag-grow lagi. Yung skills improve and experiences. Yun talaga. I-grab nyo yung opportunity kasi ayun now, binigyan tayo ng chance ulit. We're alive kahit tatapos yung COVID. So, di ba, parang let's take this opportunity to explore our capabilities pa. Paano pa tayo maka-help sa kapwa natin, lalo na yung, ayan, kaya niya, mga nalilito, gusto ng bagong career, and ano bang gagawin nila. So, yun, let's help
ating Yes. mga kababayan. Tama, tama ka dyan, Part. Kasi sa sobrang available na ngayon na mga information, ang tao nako-confused. Unlike before, Mm. hindi ganun available yung information, kaya nakafocus pa sila sa iilan lang. Ngayon kasi Mm. parang lahat nalalaman mo, Oo. di ba? Yes. Okay, so thank Parang you pag hindi mo again. alam, ikaw na may kasalanan kasi hindi mo inaral eh. Oh, correct. Mm. Kailangan There are talaga kailangan. opportunities. Yes. Ito si Tin, Okay. maraming tong tips. Oo, panoorin niyo siya. Thank you so much for that. Ayan, so maraming salamat sa lahat. And ito ay ngayon ay Friday. So last day ng mga empleyado. Kasi bukas, okay? Kaya ako mayroon pa rin akong pasok. So, half day. Whole day pala yun. Kasi offset. Anyway, maraming salamat sa lahat na nanood ngayon sa ating Facebook Live. Thank And thank you. you so much, Bart, Judith, sa for gracing this Facebook Live. Okay? And with that, our purpose is to help people build and make profits in their online business. This is Christine, your inspiration. Bye-bye, everyone! Happy weekend!